And I know, it's your favorite foreground. Simula po ng pagbabago. Hindi rin. Simula ng pagtahak sa tuwid na landas. Parang close tayo. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po si Snow Badua. Nakikiklose ka sa akin. Sa amin kayo ang masusunod sa mga balita dahil alam namin na kahit sa dyaryo, itong inyong unang binubuklat. Ako naman si Meg Sioson. At ito po PTV Sport. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Maayos at matagumpay na pagdaraos ng FIBA Asia Men's Championship sa susunod na buwan. Tiniyak ng pamunuan ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP. Kampo ni Pinoy WBO Minimum Weight Champion Merlito Tiger Sabilio. Aminadong hindi madaling kalaban si Colombian challenger Jorly Estrada. Inaugural edition ng Philippine Superliga. Aarangkada na South African rider Daryl Impey. Bagong yellow jersey wearer sa 2013 Tour de France. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po ay nadidinig din ng live sa DZSR Sports Radio 918 sa snowbadua.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Una po sa ating mga balita. Full support ang ibinigay na pangako ng mga lupon ng alkalde dito sa Metro Manila hinggil sa magaganap na hosting ng bansa ng 2013 FIBA Asia Championships. Kanina po ay nagpulong-pulong sa Dusit Hotel ang mga matataas na opisyales ng Samahang Basketball ng Pilipinas, ng pamahalaan maging ng mga Metro Manila mayors kasama si Vice President Jejo Marbinay. Ang covenant signing ay magiging hudyat na rin po ng pagsisimula ng countdown para sa FIBA Asia sa Mall of Asia Arena sa August 1. Yan po ang tinutukan ni Ms. Cristabel De Leon at atin pong babalikan ang kanyang report maya-maya lamang. Sa basketball pa rin. Dahil kumpiyansa siya na pupukpok ang kanyang players sa season-ending PBA Governor's Cup. Walang balak na magbalasa ng lineup si Alaska Aces Chief Mentor Luigi Trillo. Ito sa kabila ng dinanas na injury ng ilan sa kanyang mga key players sa kanilang title conquest sa nakalipas na Commissioner's Cup. Narito ang report ni Ms. Keisha Halili. Walang trade na maaasahan sa Alaska Aces bago ang PBA Governor's Cup. Ito'y dahil buo ang tiwala ni Head Coach Luigi Trillo sa current roster ng team. Ayon kay Trillo, ang intact na lineup pa rin ng PBA Commissioner's Cup Champion Squad ang kanilang ipaparada sa season-ending tournament na bubuksan sa August 14. You know the flow. Normally, you change when you're not doing well, right? Rarely will you see teams that are doing well, but I don't see any. I think we're keeping guys intact. Hindi kayo dapat i-include sa mga trade rumors ba? Yeah. I mean, we're not looking around. Gayunpaman, nagpahiwatig si Trillo na hindi pa niya tuluyang isinasara ang pintuan sa possible pero malilimitahan lamang umano ito sa kanilang future draft picks. And obviously, I can't say no for no. If something comes up there na worth reason to think, it's more for the future. More if they wanted our pick this year. You know, as much as the pick is valuable this year, I'm not really interested in our pick this year. Teams wanted that, and we're open to that. And I wouldn't mind to trade our pick this year for further picks. Simula bukas hanggang sa July 14 ay sasabak sa 10 araw na training camp sa Las Vegas, Nevada ang Alaska bago sila bumiyahe kinabukasan patungong Los Angeles, California para mag-enjoy ng 6 na araw sa pamamasyal sa Disneyland. Ito ang ipinangakong regalo para sa title romp ng Aces sa nakalipas na PBA Commissioner's Cup. At dito na rin inaasahang ibibigay ni team owner Wilfred Uytangsu ang championship ring sa kanyang mga prized dribblers. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Samantala, dahil dati po niyang coach sa De La Salle Green Archers, si Franz Pumaren, hindi na po bago para kay Rico Meyerhofer ang marinig na inaasinta di umano siya ng Air 21 Express. Pero kung siya ang masusunod, gusto muna ng 6'6" power forward na masungkit para sa Barangay Ginebra, San Miguel bago siya malipat ng koponan kung siya po ay malilipat man. May report si Ms. Nicole Ramos. Hindi na ikinagulat ni Barangay Ginebra San Miguel power forward Rico Meyerhofer ang pagkalat ng ulot na inaasinta di umano siya ng Air 21 Express.
Ayon sa lanky 6'6" wingman, hindi nalingid sa kanyang kaalaman na may intensyon ang Express na makuha ang kanyang serbisyo. Hindi sa global din, alam ko. Pero, wala, nausap ko si Coach Charles, hindi matutuloy. Pero ayaw pa munang isipin ni Meyerhofer ang trade issue dahil gusto pa niyang kumopo ng titulo sa piling ng Ginebra. Kahit yung last all Filipino, yung naging top rebound daw ako ng Ginebra, diba? Hindi naman ako 100% pa rin. So, yun nga yung ngayon. Talagang gusto ko ngayong mag-100% na ako. At least, diba, mapuprove ko yung sarili. Championship ng Ginebra na talagang pinaka-precious siguro sa lahat. Base sa ulat, plano muna ng Air 21 na ma-trade sa Miracle Bulls si Noy Baclao kapalit ng playing rights ni Asi Taulava. Pero ipapadala rin agad nila sa Ginebra ang 6'9" Phil Tongan slotman para makuha si Meyerhofer. Kapag nangyari ito, tiyak na isa sa mga katatakutan sa liga ang frontline ng Ginebra, lalo pat magsasama-sama ang triumvirate ni na Asi Taulava, Chapet Aguilar at Kirby Raimundo. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Sa Collegiate League, umaasa ang UP Fighting Maroons na matutuldukan nila ang 2-game losing skid sa men's basketball competitions ng UAAP 76. Ito'y kahit pa biglang kumala sa kanilang team si veteran point guard Mikey Reyes. Sa panayam ng PTV Sports, inamin ni Coach Ricky Dandan na nagkulang sila sa rebounding, kaya't lumasap sila ng back-to-back losses kontra Adamson Falcons at De La Salle Green Archers. Pero nangako si Dandan na magsasagawa sila ng adjustments para makabawi sa susunod na laban, katapat ang FEU Tamaraos. Of course, disappointed kami lahat. We really are disappointed, but we are not discouraged. We were badly out-rebounded, I think 53-29. We are not going to win games if we will be out-rebounded that way. So yan ang mga bagay na ina-address namin ngayon. Okay naman yung feedback from the coaches and yung mga sabi, okay na siya. Pero for me, I'm not contented with that. I really need to improve more and I really need to contribute more to the team. Felt like I played well, but I think I could play better. I think I need to get the guys involved more, and I think I should set a better example next game. We should start better. Lipat po tayo sa boxing. Hindi po magpapakakumpiyansa ang kampo ni WBO minimum weight champion Merlito Tiger Sabilio sa kanilang nalalapit na first title defense kontra Colombian challenger Jorge Estrada. Ito'y dahil batid nila na gutom at determinado ang kalaban na posible pang gumamit ng hit-and-run tactic sa araw ng bakbakan. Ang kabuuang detalye, ihahatid ni PTV Sports Super Senior Correspondent Dennis Principe. Kahit na gaganapin ang kanyang unang title defense sa harap ng hometown crowd, hindi dapat maniguro si Filipino World Champion Merlito Tiger Sabilio sa kanyang title challenger Jorge Estrada ng Colombia. Ayon kay Chief Trainer Edito Ala Villamor, speed advantage ang hawak ni Estrada na ang ibig sabihin ay maaaring maghabol si Sabilio sa mas mabilis na title challenger. Yes, depende yun sa sa sitwasyon sa ibabaw ng ring. Kahit preparado kami sa 12 rounds na laban talaga. Yun ang pinaghandaan namin, na 12 rounds talaga pinaghandaan namin. Yun ang pinitrain namin yung last 4 rounds. Ito ang unang world title shot ni Estrada sa kanyang 23-fight career na nagsimula noong 2008. Si Estrada ay kasalukuyang South American minimum weight champion at minsan ang nakalaban sa isang world title challenger sa katauhan ni Pedro Guevara ng Mexico. Yumukod si Estrada kay Guevara via 7th round TKO noong 2011. Ngunit simula noon ay nagtala ang Colombia ng 4 na sunod na panalo. Ang 24 anyos na si Estrada ay may overall record ng 17 wins, 6 losses at 6 stoppages. Si Sabilio naman ay wala pang talo sa 22 fights, 11 dito ay nagtapos sa knockout.
Itataya ni Sabilio ang kanyang World Boxing Organization minimum weight belt kontra Estrada. Samantalang magsasagawa pa ng dalawang sparring session days si Sabilio sa linggo ng kanyang laban upang makumpleto ang 3-month training. Ito kasi ito yung pinagandaan talaga, yung mental at yung training niya. Ito talaga kasi hindi naman yung basta-basta yung kalaban niya. Piniparapahan talaga namin. Ang bakbakan nila Sabilio at Estrada na main eventer naman ng Pinoy Pride 21 ay gaganapin sa July 13 sa Soler Resort and Casino sa Pasay City. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Samantala, bagamat dumanas ng kabiguan sa kanyang first title challenge, hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Denver The Excitement Cuello. Sa katunayan, optimistiko ang 26-year-old Pinay fighter na maihahanda niya ang sarili para sa inaasam na rematch kontra Chinese champion Zhong Zhaozhong. Pero kinakailangan munang sumalang sa shoulder surgery si Cuello bago niya isipan ang pagbabalik ensayo. Nagbabalik si Dennis Principe. Umamin si Filipino boxer Denver Cuello na naawa siya sa kanyang sarili matapos na mapanood niya ang video ng title clash nila ni Chinese WBC World Minimum Weight Champion Zhong Zhaozhong. Parang nakagapos kasi ang isang kamay ng Pinoy Southpaw habang lumalaban dahil sa pananakit ng kanyang balikat. Dahil dito, lumasap ng manipulation law si Cuello sa kamay ng Chinese rival. Actually, medyo nakawa rin sa sarili, pero sabi ko, ito yung barar na pinasok ko kahit isang kamay lang gagamitin ko. Basta habang tumatayo ko sa taas ng ring, lalaban ako. Lalaban. Saka yung malaki pa yung sugat sa ulo, isang beses lang nag-reduction yung referee. Pero naniniwala si Cuello na kahit pa nagtamon siya ng injury sa balikat, siya pa rin ang naging agresibo sa laban. Ngayon talaga dahil nga hindi naman ako talaga na sisisi dahil nga sa hindi ko yung ginawa ang lahat ng gusto ko. Hindi ko naman kasolar talagang hindi ko lang alam kung anong nakita ng jury. Sa sarili ko po talagang kapanood ko rin na yung video na buo. Talagang lamang na lamang talaga kasi ako sa scorecard. Kaso lang, siguro hindi natin alam kung anong lakan ng isip ng mga judges. Samantala, nakansela naman sa ikalawang pagkakataon ang dapat sana'y pagsalang ni Cuello sa shoulder surgery dahil nakita mo sa medical test na may bugbog at pasapa ang kanyang katawan. Kwento ni boxing manager at trainer Aljo Haro, kailangan magpahinga muna ng hanggang 7 araw ang kanyang prized award dahil laser-based at walang hihiwaing laman sa operasyon nito. 7 months na dyan lumaban, pwede na. Yung makalaban sa mga end of this year, siguro early next year. 7 months, pwede na dyan lumaban yan. Umaasa ang Team Cuello na sa loob ng susunod na 3 buwan ay makakaya nilang magbalik ensayo bilang paganda para sa inaasahang rematch kontra Zhong. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, mas malamang ay alisan po ng partisipasyon sa Myanmar SEA Games sa mga atletang nagpakita ng masamang performance sa ginaganap na Asian Indoor and Martial Arts Games sa Incheon, South Korea. Partikular umano na mahaharap sa matinding scrutiny ay ang mga atletang yumukob sa mga kapwa Southeast Asian rivals. May report si Ms. Judith Karingal ng Sports Radio 918. Tinatayang maharap sa bingit ng alanganin para sa pagsama sa Myanmar SEA Games ang mga atletang hindi nanalo sa matatapos na 4th Asian Indoor and Martial Arts Games sa Incheon, South Korea. Masusing nire-repaso na ng SEA Games Working Committee ang listahan ng mga atleta at ang naging resulta ng kanilang mga laban sa Korea, lalo't mangilan-ngilan sa sa kapwa Southeast Asian rivals katulad ng mga Muay Thai expert, chesswood pusher at swimmers. Ang Pilipinas ay malamang na uuwi matapos ang kompetisyon bukas na bigo, 0 sa gold medal at tanging ang maipagmamalaki lamang sa kasalukuyan ay ang bronze medal ni Rubilen Amig sa 10 ball noong isang araw. Parating may gold medal ang Pilipinas mula noong unang edisyon ng Palaro 2005 hanggang noong 2009 sa Vietnam at Muay Thai expert ang laging naghahatid ng gold sa bansa. Matatandaan na noong 2009 ang 23 athlete team Philippines ay umuwi na may 1 gold, 4 silver at 5 bronze medal haul.
Samantala, sa penultimate day ng competition, take 2 para sa mga Pinoy dancers sa tangka na magkamit ng medalya matapos mabigo kahapon sa 3 finals. 3 muling final events ang sasalihan ng Philippine Dance Sports mamayang gabi, kabilang ang pareha ni Gerald Sabili at Cherry Farcon na nakatabla sa first place kasama ang Korea at Japan matapos ang semifinals ng Latin Jive. Umabante rin sina Michael Marquez at Stephanie Sabario sa Latin Cha-Cha at Latin Pasadoble sa 3rd at 5th placing nila sa semifinal round. Sa bowling, natapos ng team event sa kababaihan at kalalakihan kung saan 9th at 8th placing lamang ang kanilang naitala. Muli ang performance sa rapid chess team event ni na Grandmasters Mark Paragua at Oliver Barbosa kasama sina Woman IM-elect Janelle Frayna at Catherine Terenya. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Telebisyon ng Bayan. Sa football, hindi nagbago ang pwesto ng Philippine Astros sa pinakahuling rankings na inilabas ng World Governing Body na FIFA. Nitong nakalipas sa buwan ay lumabas na nasa 144th spot pa rin ang Philippine 11, pero sila ay umangat sa ikalawang pwesto sa Southeast Asian level sa likuran ng regional powerhouse Thailand. Napanatili ni Michael Weiss Mentor Squad ang pwesto sa world rankings sa bisa ng kanilang panalo kontra Hong Kong sa isang masalimuot na friendly game noong isang buwan. Sa ngayon ay naghahanda na ang Astros para sa isa na namang exhibition game sa buwan ng Setyembre. Samantala, wala pa hong pinal na desisyon ng SEA Games Task Force patungkol sa partisipasyon ng national football team sa Myanmar meet sa Disyembre. Ito po ang binigyan linaw ni POC President Jose Cojuangco Jr. kasabay ng pagsasabing hinihintay pa nila ang formal na apela ng Philippine Football Federation sa nasabing issue. Pero iginit ni Cojuangco na kinakailangang patunayan ng mga Pinoy booters na kaya nilang makipagsabayan sa mga top Southeast Asian rivals upang magkaroon ng tsansang medalya para sa bansa. Nag-aatubili ang SEA Games Task Force na isama sa listahan ng National Football Squad dahil bukod sa magastos ay palagi pa umano tayong umuuwing luhaan sa nasabing event. Atin, ganito. The NSA must prove to us that they have this quality team that is capable of winning the ball. No? Tapos, they show to us who are their prospective opponents. Pag-usapan natin gano'n. That way, we may decide. Laki pa natin. Positive. Very good chance. No? I'm not saying they are guarantee. I'm just saying the chances are good. Okay na. Pero kung hindi na mapapangiti, ikaw naman, bakit mo naman makakadala? No? Sa grassroots football, patuloy na pinapalaganap ng top telecommunications company na Globe ang kanilang suporta sa sports. Matapos na magbigay ng ayuda sa cycling at Formula 1, football naman ang pinagtutuunan ng pansin ng Globe Telecom. Bukas ay ilulunsad ng kumpanya ang Globe Football para sa bayan sa AFCOM Football Field sa Bonifacio sa Taguig City. Pamumunuan ni Philippine ASCO star Chiefy Caligdong ang nasabing event na naglalayong ilapit pang lalo sa publiko ang football. Nasa 75 clubs na may mga booters na edad 9 hanggang 18 ang inaasahang makikibahagi sa torneo. Magkakaroon ng appearance ang mga kakampi ni Caligdong sa UFL team na Green Archers United Globe Squad. Ayon kay Globe External Affairs Director Josel De Guzman, gusto nilang agapayan ang mga kabataang manlalaro na magpupursige pang lalo sa pag-improve sa kanilang performance. Marami na kasing football ngayon eh. So, tinatarget natin ngayon yung mga, alam mo yun, yung mga batang gustong mag-football pero hindi naman kaya. So, yung mga so dito sa football para sa bayan na to, may mga 75 teams na makakalaro sila sa mga talagang football clubs. Alam mo yun, may experience in the tournament based on their age. Gandang gabi sa iyo, kaibigang Josel De Guzman. Sa volleyball, handang-handa na po ang lahat para sa opening ceremonies ng First Philippine Superliga sa Taguig City sa linggo. 6 na teams na binubuo ng mga dating collegiate stars ang maglalaban-laban sa 3-week tournament na inaasahang mag-aangat pang lalo sa kalidad at popularidad ng women's volleyball sa bansa. Ito po ang tinutukan ni Ms. Cristabel De Leon at narito ang kanyang report. Sa launching ng Philippine Superliga sa Taguig City kagabi, hindi na itago ni event organizer Suzara ang kanyang katuwaan. Dahil sa tulong ng mga partners at sponsors ay natupad na ang kanyang pangarap na magkaroon ng post-collegiate volleyball tournament sa bansa. And now I think this is the start of a
a beautiful development for women's volleyball in the country. It is the first official club league in the country. And as you know, in Asia and the world, there are many club championships, club leagues, and I hope the Philippines can compete with them maybe in the next 2 or 3 years. Sa panig naman ni Phil Cycling Vice President at Philippine Superliga Chairman Philip Wico, ang pinakabagong Women's Volleyball League ay inaasahang magpapaangat pang lalo sa kalidad at popularidad ng sport sa bansa. Bagay na sinang-ayunan naman ni PSC Commissioner Iggy Clavecilla at Interim Philippine Volleyball Federation President Carl Chan. Sapagkat ito ang natural progression from grade school, kung kumbaga PE, intramurals, grade school competition, high school, college, then after that, club competition. Alam mo, in most developing and developed countries, ang sports, the people behind sports are club organizations. Ngayon, yung volleyball, there is now a new avenue for those who finish college to further hone their skills, and they'll be more mature, and then we will have more chances at the international level. This is where we can excel. Yung mga nagulat nga ako dun sa mga dumating for the tryouts. Meron pala mga Pilipina na mga 6'4", 6'5". And hindi lang pa they were very nimble, and athletic. So I see no reason why we cannot compete favorably in our region. It's a good thing for the development of volleyball. At the same time, it's also beneficial for the siguro the selection of the national team, because most of the players would come from this league already. Samantala, naniniwala naman sina spiker Stephanie Mercado at starter Mary Jean Balse na magiging mahigpit ang labanan sa liga, lalo pat ang mayorya ng mga kalahok ay ang dating collegiate superstars. So, ang alam lang namin is yung mga nakakalaban namin UAAP, naging teammate na namin ngayon, or yung iba makakalaban pa rin namin, pero hanggang doon lang yun, hanggang court lang kami magkalaban, pero outside the court of the Masaya ako kasi kahit na kanya-kanya kaming team, andun pa rin yung parang kumbaga kanya-kanya kaming trabaho. Trabaho sila sa team nila, trabaho din sa team ko. Saka masaya ako kasi hanggang ngayon magkakasama at magkikita pa rin kami. 6 na koponan na magkakatawan sa inaugural edition ng Philippine Superliga at ang mga ito ay ang Petron Blaze 100, PLDT MyDSL, Cagayan Valley Lady Rising Suns, Philippine Army, Mediascape Signal at PCSO Bingo Milyonaryo. Tunay na possible na nga ang volleyball muli dito sa ating bansa. Kaya naman sa July 7, magkita-kita sa PhilSports Arena upang tuhayan ang unang laban sa Philippine Superliga. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Inukupan ni Tommy Gainey at Johnson Wagner ang ibabaw ng leaderboard sa unang araw ng aksyon sa Greenbrier Classic sa West Virginia. Kanina ay kapwa pumalo ang dalawang Parbusters ng 8 under 62 sa Old Wide Course upang lumamang ng 2 shots laban kina Webb Simpson at Jin Park. Humataw si Gainey ng 4 na birdie sa front 9 bago siya nagdagdag ng 4 pang birdie sa back 9. Hawak naman ni Wagner ang score na 8 under sa unang 12 holes, pero nagkasya lamang siya sa par sa huling 6 na holes. $6.3 million ang total prize money na nakataya sa 2013 Greenbrier Golf Classic. Sa multi-stage cycling, may bagong overall leader na ang 2013 Tour de France. Siya ay si Daryl Impey ng South Africa na tumapos na kabilang sa main group sa 6th stage kagabi. Ang 176-kilometer race ay pinagharian naman ni Andre Greipel ng Germany sa clocking na 3 hours, 59 minutes, and 2 seconds. Sa ngayon ay hawak ni Impey ang 3 seconds na bentahe laban kay Edvald Boasson Hagen ng Norway sa general classifications, habang magkasalo naman sa ikatlong pwesto sina Simon Gerrans ng Australia at Michael Albacini ng Switzerland, 5 seconds adrift. Si Impey ang kauna-unahang siklista mula sa African continent na magsusuot ng symbolic yellow jersey sa prestihiyosong Tour de France. At sa football, muling napasama sa top 10 ng FIFA World Rankings, time world champion Brazil. Ito'y sa bisa ng kanilang title conquest sa katatapos na FIFA Confederations Cup.
Sumadsad sa record low na 22nd ranked ang Brazil noong isang taon dahil na rin sa kanilang lackluster performance sa mga friendly games at kakulangan ng competitive international tournament. Pero muli silang umangat sa 9th spot matapos na walisin nila ang lahat ng 5 karibal sa Confederations Cup. Nananatili naman sa ibabaw ng rankings ang reigning world at European champion Spain, kasunod ang Germany at Colombia. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Salamat sa iyo, Keisha. Samantala, balikan po muna natin ang Dusit Hotel kung saan kanina po lamang ay naganap ang signing of the covenant para nga po sa magiging hosting ng Pilipinas ng 2013 FIBA Asia Championships. Bukod doon sa mga alkalde mula sa iba't ibang lungsod at munisipalidad dito po sa Metro Manila, ay present din po sa okasyon si SBP President at event organizer Manny V. Pangilinan, kasama na ang ilang pang matataas na opisyales ng Samahang Basketball ng Pilipinas. Nakatutok po sa Dusit Tani Hotel si Miss Cristabel De Leon. Cristabel? Maraming salamat, Snow. Sa isang simpleng seremonya sa Makati City kanina, pinirmahan ni na SBP President Manny V. Pangilinan, SBP Executive Director Sonny Barrios, MMDA Chairman Tino at Pasay City Administrator Dennis Acorda ang covenant na maglalayong magtulong-tulong tungo sa maayos at matagumpay na hosting ng FIBA Asia Men's Championship sa susunod na buwan. Pagtatalaga ng mga tauhan para sa maayos na takbo ng trapiko ang inaasahang magiging bahagi ng MMDA, habang ang mga Philippine National Police naman ang maangasiwa sa pagbibigay ng seguridad sa lahat ng mga partisipante at mga fans sa daragsa sa venue. Inaasahang aagapay rin sa security ang local government units ng Manila at Pasay City. Sa kalagitnaan ng buwang kasalukuyan, inaasahang magsisimulang magdatingan ng mga foreign delegates at dito ay mainit na pagsalubong ang ipagkakalob sa kanila ng top sports leaders ng bansa. Sisikad ang aksyon sa FIBA Asia Meet simula 1 hanggang 11 ng Agosto. Para sa PTV Sports. Yes, so. Yung magkakaroon ng mga pagbabago dun sa mga ruta sa paligid ng Mall of Asia at saka ng Ninoy Aquino Stadium. Base sa sinabi ni MMDA Chairman Francis Tolentino, wala pa namang maaapektuhan tungkol dun sa track ban nga na una nga inireport noon. Wala pa namang pagbabago sa ruta na magaganap dito sa FIBA Asia. Okay, and what about dun sa aspeto ng seguridad? May kukuha pa tayo ng mga additional manpower like sa Philippine National Police at or Philippine Army just in case na magkaroon ng any... Yes, no. Sinabi rin kanina na nais silang pasalamatan ng Philippine National Police dahil ito nga ang magiging malaking component ng security para sa darating na meet. May problema pa ba? May mga kulang pa ba na tinututukan ngayon? Yun pong mga organizers natin, Tabel? Sabi nga ni Sonny Barrios, ni Sir Barrios, na nasa 85 to 90% na sila ng kanilang preparasyon at nasa last 3 minutes na nga daw sila, kumbaga sa basketball, ang kanilang preparasyon. Kaya nire-review na lamang nila ang checklist na ibinigay ng FIBA Asia upang masiguro na magiging matagumpay ang ating hosting. Ano pa yung 15%, Tabel? Siguro yung mga last minute na lang talaga na preparation, yung pag-welcome sa mga guests nila, ganun. Pero more or less daw, maayos na in terms of marketing. Ticket sales, lalong-lalo na talagang nag-boost ng confidence ng SBP ang pagkakaroon ng mataas na ticket sales. Kaya malaki din ang pasasalamat nila sa mga Pilipino na talagang tumangkilik dito sa sport ng basketball. Okay. So, meron ba bang chance na magkaroon ng maglabas ng mga standing room only tickets, yung Mall of Asia, lalo pat hanggang ngayon malakas yung demand sa tickets? Yun ay hindi pa nila binabanggit. Ngunit sa mga susunod na araw, ito ay babalita rin natin dahil tututukan talaga natin ang FIBA Asia, lalo na sa August 1 hanggang 11. At balita ko, 8:30 daw ang laro, halos lahat ng games ng Pilipinas. At yan ay live na lalabas sa TV5. Salamat sa iyo, Tabel. Maraming salamat, Snow. Si Cristabel De Leon po, nag-uulat ng live mula sa Dusit sa Makati City. Exciting yan. Manonood ka ba? Ng FIBA Asia? Pwede, kasi 8:30, di ba? 6 o'clock tayo matatapos. Para bawas sa rating. Babalik po agad ang PTV Sports kasama ang inyong mga text, email, Facebook at Twitter messages, syempre, sa pagbabalik yan ng PTV Sports. Ako po si Manny Pacquiao, kayo po'y nanonood sa PTV Sports. Okay, kanya, kompleto na. Jeremy Linta, tsaka ako Bisaya. Yeah. Okay, anyway. Si Mika. Kapatid ni Keisha Halili. Okay, anyway.
Punta tayo sa mga text email ninyo. Paano kayo magpapadala mensahe? Okay, all you have to do is follow us at facebook.com/PD4Sports. You can also follow us at twitter.com/PD4Sports. You can email us at pdvsports@mail.pdv.ph. And for those who want to send in text messages, just type in radio space, SR space, name space, message, and send them to 2311 for Globe and Touch Mobile, and 350 for Smart and Talk and Text. Anyway, ano ko lang? Anong height mo, Nicole? Bakit naman? Kasi... Ikaw na anong height mo? Kasi nagtataka ako, yung aerobat mo, tangkad, player dati yun, di ba? Nasa mga 5'9 yata yun, di ba? Kasi mami mo... 5'9 ba si Coach? Oo, mga ganon. Si Ate Joy, mga nasa mga 5'8 din yun, 5'7. Ha? Ano? Pitit ba yung pagbuat-buat ni Coach? Okay, anyway, basa naman tayo ng mga messages. Email muna tayo galing kay Seth Gonzig. Pag nagpadalo kayo, telejariosports@gmail.com, pwede ho doon, shortcut. Okay. Oh, sweet nila. Miss Meg, makukuha po ba ng rain or shine si Sanggalang or Slaughter? No. Ano po ba ang chance nila for a top pick? Thanks po sa kapag-meet yung GF ko, si April Lodronio. Yun, sana si April yung nasa likod niya. May ganti tinatanong. Si April, baka si May yan. Di ba may chance naman na makuha nila si Chance. Second round pick ba? Ngayon, hindi kasi ngayon, first round. Ngayon po kasi, ang kaso, kung ngayon yung draft partner, based on the first two conferences, meron pong inside track, yun pong San Mig. Kasi sila may hawak ng rights ng Global Port eh. Because after 28 games, nung elimination, tsaka nung nakaraang Commissioner's Cup, nung All Pinoy, 3 games lang na naipanalo ng Global Port. Ang tawag doon, kulelat. Oo, kulelat. So, global. So magkakaroon ho kasi ng lottery yan eh. Hindi ho porkit ang sama ng record ng Global Port, is automatic yung may hawak na ng rights nila na San Mig ang bubunot na una. No. May lottery pa tayong tinatawag. So doon ho po pwedeng sumingit yung rain or shine na may hawak sa rights naman ng ano pa yung pangalawang masamang performance so far sa first two conferences? Ano po? Maracable. Okay, ayun. Di ba yan, tatlong envelope, dalawa yung supposedly sa global. Yung second Tapos pangatlo, San Miguel. Ay Ginebra naman, Air 21. So sakit ang ulo ng San Miguel, yung rain or shine. Kung pwedeng bumikna eh, di ba? So, kung papasok si Bobby Ray Parks ngayon, ayun. Okay, tapos pwede yung Slaughter. Kung number 1 yung si Ray. Tsaka si Sanggalang. Sanggalang. Kasi may nagsasabi, mas okay daw talaga si Sanggalang. Kasi tignan mo, nung nawala siya sa English, sabi nila, talagang naramdaman yung kawalan ng isang quality big man eh, diba? Although bumalik si Slaughter, late na nga lang. Okay, Sandro Siega, ano sabi niya? Good PM party, Jen. Throwback Thursday. Anong balita sa promotion ni Gay Weather at Alvarez? Well, matutuloy siya sa September 14. Alam mo, Balsoto. Saka both are undefeated champions, diba? Okay. Gay Weather. Yan, September 14. September 15 sa atin. Sunday. Wala yan, mga shoe-in na itong panalo para kay, kay Mayweather sa totoo lang. So, okay. Mo talaga sure, si Riley. Dahil magpipiga si Alvarez, dahil catch weight 150. Tapos si Mayweather, di na magpapatimbang sa date siya. Ganun na naman siya. Hindi, wala siyang problema sa timbang. Hindi ibig ko sabihin. Ano siya, 147 talaga. May point ka. Tsaka pinababasi ka na Ilo eh. No? Okay, galing kay JV. Arrive, I'm sorry. Ito, direct, pakita natin sweet yung... Sweet din, no? Another sweet couple. Puro mga mga magbo-boyfriend nito, ha? Hindi ka ba naiigit pag nakakita ka ng sweet couple, Nico? Hindi naman. Hindi naman. Okay, sabi ni Riley Hilar ay... Gandang gabi po sa inyong boss, gandang Meg. Ay! At cute na Nicole. Salamat po sa pagsagot ng ask ko po ulit about sa Celtics. Si Jeff Green po ba may posibilidad na maging star player ng Celtics next season dahil sa ganda ng performance niya nung last season? Yeah, pwede, maybe. BGSM, Rico or Tuasi, sa tingin niyo po sino mas need ng Ginebra sa kanila? Salamat, God bless. Okay, thank you so much. Dennis, Ay, correct lang. Kahapon yung sinabi ko, yung coach ng si Butler. Brad Butler, sama mo. Stevens. Brad Stevens. Taga Butler. Sa college. Butler. Right now, kasi partner ng Celtics is, kung titignan mo, parang bigla naging wide open yung in terms of except being for Rajon, leader. Oo, di ba?
Si Rondo galing sa Injury. Oh, ACL, di ba? So, merong magandang opening para to say ng sino yung next Step superstar. up. Mag-step up. Challenge to step up. About Ginebra, kung tatanungin niyo ako, mas kailangan talaga ng Gene Kings yung isang Asi Taulaba dahil isa talaga legitimate big man yon. Si Rico kasi wingman pa rin yan di ba? Kung tutuusin, no? Pwedeng lumaro labas, loob. Pero in terms of youthfulness and yung future partner, mas malayo pa yung Rico Marapper, 29 years old lang yan compared to a 40-year-old Asi Taulaba. Pero if you're going to look at the puzzle ng Barangay Ginebra ngayon, talagang kailangan nila isang Asi Taulaba. But, For how long? Oo. Nag-usap po, pwede naman kasi bro stop-gap measure Kunin nila si Asin yun, tapos eventually, hope nasa draft, makuha nila either Sanggalang o Greg Slaughter. Diba? Oo, diba? Anyway, nakausap ko si Rico Marhoffer kanina, nag-usap kami tungkol sa story na nilabas natin kahapon, tsaka sa spin.ph. At ang sabi nga po niya ay, huwag muna kayong aalis, babalik ang PTV Sports. Oy, abo, atin ni Daniel Diponso, buya kayo kanayon, BTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalapit sports newscast ng Bansang PTV Sports. Welcome back to iSports. Okay, and good afternoon, Paring Snow, kay Hermie Rivera na nanonood ngayon. Ay! Yung kanyang, yung bata niya. Si Hermie Rivera yung marami kabayo no? Hermie Esguerra yun. Esguerra ba yun? Okay. Pero ito mahilig sa kabayo. Hindi. Kaya ang kalesa. Well, according to Hermie Rivera, na itong si Senator Gringo na merong plano na mag-file ng PED bill or yung Performance Enhancing Drugs Bill. May kinalaman sa boxing, na-involve siya, Senator Gringo. Sa parang alam ko, gigil siya dun sa naging talo ni Manny kay, kay Juan Manuel Marquez Parang naman tayo gigil Hindi, actually, ang doon, tingin ko, hindi siya parang naniniwala na walang karga. Di ba? Parang ganun Alright, ganito yan. Ay, si Marquez. Alright, now. Hermie, magandang hapon sa'yo. Kita mo nga, nabanggit natin yung bata mo, Senator Gringo, baka nanonood din. Dahil na-involve sa sports si Senator Gringo. Okay. Yan, okay. Basa naman tayo ng text message. Sandali ito. Sige, basa ka ng text. Tapos tatawagan ko si from Randy. Ate Rose Montreal. May update tayo sa PBA pa. Sana po i-guess nyo si Ian Sanggalang sa home court. Depende kay Nicole. Depende. Ikaw interested ka ba tutunan? Okay naman. Pwede naman Sige, tawagan natin. Tatawagan mo namin si Ian mamaya, at alamin natin kung, di ba? Kung pwede. Kung pwede siyang mag-guess. Ikaw na magtanong, can I go to your house? Masarap i-play-by-play ni Ian, pag fast break. Ian na. Pero ito, Ian na. Si Ma'am Rose, andali lang kukunin ko lang yung mic. Okay. Busy kasi sa gilid Okay, anyway. Bakit kaya? May gwapong kasama. Kausap na gwapo Mama, i-Instagram ko kung sino yung kausap niya, ha? Okay, anyway, mamaya, patawagin natin. Ate Rose Montreal, ang head ng business development ng PBA. Ate Rose, gandang hapon sa'yo. Hello, Flo. Magandang hapon kay Dennis at saka kay Beck. Tsaka si Nicole, kasama namin si Nicole sa gitna. Hello, Nicole. Nakakita mo pa ba? Si Nicole, pakita ko sa'yo. Ayan, nakita mo na? Okay na? Okay. Ate Rose, meron tayong special event pala na magaganap July 24, Mall of Asia Arena, MyPhone Gilas Pilipinas Team, tsaka PBA Selection. And then July 26, MyPhone Gilas versus Kazakhstan sa Smart Araneta Coliseum. Can you tell us more about this, Ate Rose? Oo. Snow, actually, ito ang laban ng Gilas, laban ng Pinas sa MyPhone Gilas PBA Exhibition Game. So basically, you know naman that we were deprived of defending our championship sa Jones Cup, diba? So, yung PBA, since alam naman natin lahat na 98% ng bumubuo ng Gilas Pilipinas or yung Philippine team natin galing sa PBA. Yung suporta ng PBA sa Philippine team, siyempre gano'n na lang para umisip tayo rin ng mga games na pwedeng matest kung saan yung extent ng lakas o ng gilas ng ating Philippine team. That's why naisip natin na i-match sila in an exhibition game as against the PBA Stars to be led by Chris Chu, Calvin Abueva,
Cyrus Baguio, PJ Simon, KJ Canaleta, lahat ng mga lahat ng mga superstars natin coming from the 10 different teams. And then on the 26th, yung 24 that will happen in the Mall of Asia Arena, 7 p.m., tickets are now available. Yung namang June 26 natin, Friday, it's against naman Kazakhstan. Why Kazakhstan? Kasi it will already be a preview of what we're going to see sa FIBA Asia. So parang preview na to. That's why we decided to like challenge the Kazakhstan national team. Okay. Okay, so Denise, may tanong si Ate Rose. Rose, wala bang pamimigay ng load dyan? Kasi my phone, Smart Gigas Philippines, PBA, Smart Arneta Ngayon pa lang, no? Ngayon pa lang, nag-umpisa na tayo mag-play ng mga telepono at mga my phone and PBA merchandise sa Facebook. On the game day itself, mamimigay tayo ng napakaraming telepono, mamimigay tayo ng mga cap, mamimigay tayo ng Oo, actually, yung support na rin naman ng MyPhone sa PBA, hindi pa rin naman yan matatawaran. And yung desire din ng MyPhone to help the Philippine team. Okay, at saka no? Saka nakakatuwa dyan, mismo yung may-ari ng MyPhone, si Mr. Jaime Alcantara pa ang nakipagkita kay Commissioner Chito Salud recently. Direct pakita natin. No, at to formally seal, yun yung ating partnership na Ate Rose. Yes, at saka, so, gusto rin natin i-assure yung mga fans, no? Actually, this has been an issue for the past few days, na yung tatlong players natin from Alaska, si Abueva, si Baguio, saka si Picasso, diba there were issues raised na makapaglaro ba sila. The Alaska management through TK and Coach Luigi already assured the PBA that the 3 players from Alaska will play in spite the fact that they'll be arriving the night before the game day. Oo nga. Yun naman pala eh. Oo lang ang sagot, kulang sa kanila. Anyway, Atros, may tanong sa si Nicole? Miss Rose, ano pong mangyayari pagkatapos nitong 2-day tournament? What's next? What's next? Doon naman sa dalawang exhibition game, makikita na natin yung extent ng lakas ng ating national team. So, we're all hoping that we make the FIBA Asia Men's Championship in August. Okay. Thank you so much, Ate Rose. Ang linaw mo kausap. Yes. Slow. Pwede bang konting FYI lang sa inyo. Sige. Kasi, diba we came from a very successful Commissioner's Cup 20 season. So as part of our Thanksgiving, we're throwing out a soup kitchen and a pizza party for our adopted community sa Cancer and Hematology Center. So magpapasoup kitchen tayo, mag-feeding program tayo, together with the PBA players at our Thanksgiving, at the League Thanksgiving for a very successful Commissioner's Cup. Oh, that's good. Kailan yan? Imbitahan namin kayo. It's gonna be at the lobby of the Philippine Children's Medical Hospital on July 22, Monday. Okay, July 22 Monday. Anong oras? 9 o'clock in the morning. 9 o'clock. Okay. Thank you so much. Paano yung sa phone? Maraming salamat. Paano pamimigay yung true ticket? Yung nga pala, paano yung pamimigay daw yung mga MyPhone ninyo? Yung ganda pa naman yan. Si Meg, yung cellphone, tsaka ako. No, parang ikaw ata model ka na, di ba? Dahil meron ka rin. Hindi, pero paano yung pamimigay daw? Bakit ikaw lang meron? Magkakaroon tayo ng mga quarter breaks na game at saka meron na rin tayong ongoing trivia contest. Okay. Parabol Ate Rose, parabol ko yung ganun sa amin ni Meg, 919, ha? Sige, okay. Okay. Thank you, Ate Rose. Thank you. Ate Rose, maraming salamat. we love you from Edward. Okay? Okay, thank you. Okay. Kala ko, i-slingshot yung... Kala ko, pwede, no? Slingshot yung phone. Pero walang box. So, walang comment sa bisita natin. Direct, saglit lang to, may bisita tayo from New Zealand. Halika na. Oh, yeah. Australia. From Australia. Halika, sir. Kanina magkausap sila ni Meg sa gilid. Nakadilaw si Meg. Akala ko, nasa ko eh. Nasa bandila eh. No? Ayan. Dito. Ito na, mic mo, sir. Sir, salamat po. Lagi sa nanonood sa atin. Sir, ano pangalan niyo po? Joel. Sir, gusto niyo umawak ng mic? Hawakan niyo na. Hawakan mo kayo. Ano si Kuya Joel po? From Sydney, Australia. Sydney. So, paano i-discover yung programa namin? By internet. Sa internet? Live streaming. Tapos, araw-araw, tinatsaga mo sa streaming talaga na manood? Hindi naman ikaw pinapanood ko. Hindi ko naman tinatanong na ako. Kinaya mo pa eh. Okay.
Para. Hindi, gusto ko ma-update kasi, di ba, sa sports. Updated ka naman. Updated ka naman. Sa sports. Taas mo yung mic mo eh. Updated ka naman sa Sports. sports. Pero sa mga ano, hindi. Sa chismis. Masama yun. Sports ka lang. Pero ikaw may asawa ka na. Siyempre. Alam ng asawa mo na nililigawan mo si Meg sa gilid kanina. Makabot ang dikit mo. Yung kumakapag-explain pa siya direct kanina eh. Alam mo, direct, pakita mo naman ako. Sabi niya, alam mo kasi, Meg, Hindi naman gano'n. Hindi siya yun. Si Ruben yun. Anyway, so Joel, salamat at talagang dumalo ka. Basta ka ngayon, nauwi ka na ngayon. Nauwi ka lang. Marikina. Marikina. Tapos may wala pa. Marikina. Yun. Okay, tapos dumalo ka. So ano masasabi mo sa mga girls namin? Maganda. Saka ikaw maganda. Maganda ka rin. Sabay, humanda ka. Humanda ka. Maganda ka. Salamat sa'yo kay Joel. Okay, so paano na kami, Meg? Mga thank you mo. Thank you to Mr. Amis sa mga amazing playground, PBA Lifestyle Shirt, Axel Sportswear, Dr. MJ Tarsing Zen Institute. Okay, Meg, ay Nicole? I'd like to thank my mom, my dad, my sister, and my lola. And my wife, Queenie, and si Zian. Zian, medyo mahina kumain lately. Gaya ka daddy, oh. Saka si Jan Lasso. Jan Lasso. PBA Lifestyle Shirt, thank you so much. At siyempre, marami na, Nicole na. Babati na. John. I want to greet my wife, Tess, and my 3 kids, Anne, Bea, Carlo. He's a good boy. I'm a good man. Salamat po sa parang mula rin. Mr. Michael Johnson Chua, Paul Chua, Mr. J. Lianes D, kay Ma'am Jerry, tsaka kay Boss Rafi Cashaw. Salamat po sa inyo. At salamat din sa Axel 367, Mr. Willie Ortiz, Piling Golo, Rosa J. Kamalapas, Travel Roa, at siyempre Relay Cruise and Travel. Ako po yung likod dito, Badwa. At marami na niya sa chicks. Nicole Ramos. Happy weekend.